paayos sa guhit ng tabla. Yan. Huwag mo siya ikama yan. The gentleman said that this flight of fishermen and boatmen and etc. Dahil has been going on malinaw sa amin ang aming karanasan since 1994 na ang Pilipinas ay pumasok sa WTO sa kabaliktaran ng kanyang pangakong pag-unlad at pag-angat ng kabuhayan, pagdami ng trabaho ay lalong bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, lalo na ang pangisdaan. Libo-libo ang nawalan ng hanap buhay. At hanggang sa ngayon, nagpapatuloy ang ganitong direksyon ng aming ekonomiya dahil sa patuloy na dominasyon ng WTO. Ito rin ang dahilan kung bakit nakikipagkaisa kami sa lahat ng social movement sa buong daigdig na nananawagan ng buwagin na ang WTO at simulan na ang pag-aaral sa isang tunay na alternatiba ng ating ekonomiya mula sa lokal hanggang sa pandaigdigan. And because that we promote the alternative, the food sovereignty. And now many countries is following our thinking. Some of the countries like in Africa, like in the Mali, they now would like to discuss with us. Paano hahawak yan po? Ha? Kung particular dun sa aming area, ang malinaw na connection nito sa usapin ng trade ay yung matinding aquacultura sa aming probinsya o sa aming area na yan, na malinaw mula sa programa ng ating pamahalaan kung bakit mas binigyang prioridad at pondo ng gobyerno ang pag-aquacultura dahil usapin ng trade ito. Pero sa bahagi siyempre ng maliit na mga isda, ang maiiwanan dito ay puro pinsala lamang. Una, yung pagtindi ng mga pollution sa kapaligiran, ng baybaying kailugan hanggang sa karagatan, wala talagang matatamong pakinabang bagkus pinsala lamang ang maaabot ng maliliit na mga isda. So kung titingnan mo ano yung relasyon ng nagaganap na o magaganap sana ng pag-uusap dito at yung pagtungo ng mga isda rito, ay hindi siya maliwanag na hindi siya hiwalay. Kaya kung magtutuloy-tuloy yung matagumpay na pag-uusap ng WTO, siyempre ang refleksyon niyan sa ating bansa o sa aming area, lalo pang pagtindi, karagdagang pagtindi ng aquacultura. Ang isang nais maging pakinabang ng lawa ng Laguna sa pamagitan ng programa at proyekto na ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas ay yung paglalagay ng power plant. Anong tibay ang maaasahan ng mga mangisda kung ang ginagawa ng gobyerno ay para paunlarin ang industriya imbes na pangisdaan. Kukunti na yung hinuhuli dahil sa ginagawang programa at proyekto ng pamahalaan, kung kaya't yung iba ay nagkakasya na lang sa pagta-tricycle, paggawa sa construction, at ang iba ay walang kayang mag-abroad
kung kaya giging trabahador sa ibang mga sakahan. Doon sa amin sa municipal water, na 15 kilometers, ay kaagaw namin yung mga malalaking palakaya. At ang pamamaraan ng pamamalakaya nila ay nakakasira. Gumagamit sila ng mga pinong lambat. Yung kinakayod nila yung ilalim ng dagat. Ang problema doon sa Pilipinas, pag napasok yung fisheries sa trade, ay babaha yung mga galing sa mga mauunlad na bansang binibigyan ng malaking subsidiyo ng kanilang pamahalaan. At yung mga maliliit na mangingisda doon ay hindi nila maibebenta ng maayos yung kanilang isda. Anong magagawa ng mga maliliit na mangingisda sa malaking subsidiyo ng mauunlad na bansa? Samantalang sa Pilipinas ay walang subsidiyong ibinibigay yung ating pamahalaan para sa mga maliliit na mangingisda. Yung mga kabataan na anak namin ay halos hindi na namin napapag-aral. Mayroon nakakapagpaaral pero karamihan yan ay yung mga ina nila ay nasa abroad. Kapag ang usapin ay agriculture for rural development, ay may perang inilalaan ang pamahalaan para i-develop ito para tumugon sa eksportasyon. Subalit, nagpapabaya ang pamahalaan ito doon sa totoong pagpapaunlad sa industriya ng pangisdaan dahil lagi nang sinasabi na walang pera, bagkos sinasabi overfish na ang ating pangisdaan, kung kaya ang pihit ng produksyon sa Pilipinas ay patungo sa pagpapaunlad ng aquakultura. Nagre-resulta ang ganitong klase ng programa sa pagkamkam ng mga munisipal na pangisdaan, pagpatay sa mga bakawanan at pagpapalayas sa maliliit na mga isda sa kanilang mga pamayanan sa baybaying katubigan. Pwede na to, kahit na walang hawakan. Magmasipag bantay, magpayabot ng buhay. 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 Wow! Masayang-masaya na kasi nandito na mismo sa landing site. Dito magsisimula mamaya, ilang oras na lamang ang fluvial. So sa ngayon, dito namin tinatapos yung paglalagay ng mga kakulangan pa sa bangka. Hindi ng kayarihan. Okay. At hindi lamang ako at hindi lamang kaming mga Pilipino, kundi maging yung ibang mga nakakaalam ng
mangyayari mamaya ay interesado na makakita, masaksihan kung paano magmamangka ang mga artisanong